Bago natin simulan ang part 4, muli po akong humihingi ng taos-pusong pasasalamat sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel at sa mga bagong subscriber. Welcome po sa inyong lahat. Sumagot si Ginoong Luo na okay naman siya sa ngayon. Si Lin Kuan sa likuran niya ay nakiusap kay Xiao na huwag umalis ng mabilis dahil hindi pa niya nasasabi sa kanila ang tungkol sa kanyang mga teknik. Nangako si Xiao sa matanda na gagawa siya ng masarap na kebab para sa kanya. Si Tang Yu ay ngumiti at nagsimula ng ikwento kay Lin Kuan kung ano ang ginagawa ng kanilang boss kasama ang dalawang engkanto. Ilang araw ang lumipas, si Xiao ay nagmeditasyon sa Wukek. Pareho sa lupa at sa bituin ng Wu, may isang walang hanggan at hindi nagbabagong batas, ang batas ng mahihina at malalakas. Kung wala kang lakas, ikaw ay sirain. Wala nang ibang paraan, kaya't kailangan niyang maging kasing lakas ng makakaya, mas malakas pa sa ngayon. Nangako si Xian na balang araw ay tatahak siya sa landas ng enlightenment. Bigla, nagsimulang maglabas ng mas marami at mas marami pang espiritual na enerhiya si Xian. Pumunta siya sa Xuanyang Pavilion upang tumanggap ng bagong misyon. Pagkatapos makatanggap ng gawain, tiningnan niya ang papel na may pananabik, ngunit nang makita ang target ng gawain, si Jiang Xiao, hindi niya napigilan ang sigaw. Matapos ang ilang sandali, dumating si Xiao sa Flame Forest. Hindi natuwa si Jiang Xiao na ipinadala siya ng misyon ni Xia, na siya na rin ang nagtatapos sa paggawa nito. Sinulat ni Xiao na napakadaling misyon ito at kayang-kaya ito ni Xiao mag-isa, at makakakuha siya ng magandang tulog. Ang layunin ng misyon ay pumatay ng 100 Firebirds at kunin ang kanilang bile. Ang Firebirds ay karaniwan sa Seaway Star at karamihan sa populasyon ay may antas ng kultibasyon mula ikatlong langit hanggang ika-4. Tinawag silang ganoon dahil ang mga ibong ito ay nakakapagsabog ng apoy at ang kanilang bile ay sangkap para sa ilang elixir. Sa madaling salita, ang layunin ni Jiang Xiao ay magpapatay ng 100 manok, at ang pinakamagandang balita ay hindi gaanong malayo ang Flame Forest kaya't hindi na niya kailangang gumamit ng espada para lumipad, kung hindi ay mamamatay siya. Habang nag-iisip si Xiao, nakita na siya ng ilang hot birds. Tumapak si Xiao sa sanga na naglabas ng malalakas na tunog, agad na sinugod siya ng mga firebirds gamit ang apoy, pero madali niyang naiiwasan. Isa sa mga ibon ang sumugod, sinubukang tusukin si Xiao gamit ang tuka o mga kuko, pero tumalon si Xiao, at ipinakita ang kanyang Heavenly Demon Sword sa ibong iyon. Sa pagkakataong iyon, lumipad ang natitirang dalawang ibon patungo kay Xiao at sumabog ng apoy mula sa malapit, pero kahit iyon ay walang silbi. Nakaiwas si Xiao sa susunod na atake at bumagsak sa isang paikat na suntok. Lahat ng Firebirds ay napatay at sa wakas ay nakahinga si Xian. Binuksan ni Xian ang Firebird at kumuha ng maliit na dilaw na bagay mula rito. Tiningnan ito ni Jiang Xiao at inisip na ito ang bile ng Firebird, kaya't oras na upang ipakita ang kanyang lakas. Nagsimula si Xian sa kanyang pangangaso, napatay ang 33 Firebirds, at mabilis na umakyat ang bilang ng mga ibong napatay sa 88, at dinagtagal ay na-extract niya ang 79 na bird. Mas pagod ang pangangaso na ito kaysa sa kanyang naisip, pero sa wakas ay malapit na itong matapos na may natitira na lamang isang firebird na dapat patayin. Bigla, narinig niyang may isa pang hotbird na lumipad malapit, tumalon si Xiao patungo sa ibon, sumisigaw na hindi ito makakatakas. Pero pagkatapos ng isang sandali, huminto siya, nagulat sa hitsura ng maliit na ibon. Tinanong ni Xiao kung talagang firebird ito, at napansin niyang sugatan ang maliit na ibon. Gamit ang espiritual na enerhiya, mabilis na ginamo ni Xian ang mga sugat ng ibon, pagkatapos ay sinabi sa ibon na kailangan niyang umalis. Upang ipagpatuloy ang kanyang misyon. Nang umatras si Xiao, nagsimula ang maliit na ibon na habulin siya at masayang chirp.
Tinanong ni Shaun kung bakit siya hinahabol, tinanong ang ibon kung gusto ba nitong sumunod sa kanya, at tumango ang ibon ng 2 beses. Nagtawanan si Shaun sa ibon at pumayag na dalhin ito kasama niya, pagkatapos ay tinanong ang ibon kung ano ang pangalan nito, pero nang hindi nakarinig ng anuman, lumingon si Shaun at nakita ang mga espada na nakatutok sa maliit na ibon. Ang mga tao na nagpunta sa mga talam sa ibon ay mga tauhan ni Xiang Ming, at ang pinakamasamang bahagi ay hindi man lang napansin ni Shaun na maraming tao ang humabol sa kanya. Nagreklamo si Shaun sa matanda tungkol sa pagpapasakit sa kanyang alaga. Agad na nagsign ang matanda, pagkatapos ay lahat ng kanyang mga tauhan ay umatake kay Jiang Shaun sa isang solong daloy. Lahat ng mga pag-atake na ito ay pinagsama sa isang napakalakas na atake. Ngunit sa huling sandali, nagawa ni Shaun na umiwas sa atake. Mahirap ang sitwasyon dahil lahat ng kalaban ay higit sa 8 antas ng langit, kaya't lumingon si Shaun sa Heavenly Demon Sword, ngunit sa kanyang sorpresa, nabigo siyang tawagin ang kanyang espada. Inutusan ni Shaun ang espada na huwag maglaro sa kanya, pero sa sandaling iyon, napansin niya na may isang sibat ng kaaway na papalapit sa kanya, kaya nagawa niyang umiwas dito upang hindi mag-alala tungkol sa maliit na ibon na madadamage. Maghintay para sa kanya sa Flame Forest, pagkatapos ay lumipad ang ibon palayo mula sa battlefield at naiwasan ni Shaun ang sibat ng kanyang kalaban. Agad na tinamaan ni Shaun ang sundalong kaaway sa tiyan ng buong lakas. Matapos mapagtagumpayan ang unang kalaban, kinuha ni Shaun ang kanyang sibat at naramdaman na bagay ito sa kanya. Nagtaka si Shaun kung sino si Xia Fangming na kaya niyang makaakit ng maraming masters. Sinabi ni Xiao Fan sa matanda na obviously hindi ito nagkataon, at handa siyang makipaglaban hanggang sa katapusan. Dumating ang gabi, pinatay ni Jiang Shaun ang isa pang katulong ni Xia Fangming. Ito ang unang pagkakataon na siya ay pumatay ng tao. Bigla, isa sa mga sundalo ang nakasugat kay Shaun sa pamamagitan ng nakatagong atake. Pinanghawakan ang sugat mula sa ganitong atake, nangako si Jiang Shaun na isang araw ay papatayin niya si Shain Ming. Matapos mawala ng ilang sundalo, tinawag ng matanda ang mga sundalo, at agad silang tumayo at itinusok ang kanilang mga sibat sa lupa. Nang makita ang lupa na kumikislap, nagtanong si Shaun kung ano ang nangyayari. Agad pagkatapos, isang haligi ng liwanag ang umakyat sa langit. Nagpasya ang matanda na nag-ayos ng atake kay Shaun na lumabas at makipaglaban ng personal at umakyat mula sa sanga. Ang matanda ay napakalakas na hindi nagkaroon si Shaun ng pagkakataong umiwas, dahilan upang siya ay tamaan. Sinabi ng matanda sa mga sundalo na natapos na ang kanilang misyon at inutusan silang maghanda ng umuwi sa lungsod. Bigla niyang narinig na humihinga pa rin si Shaun. Napagtanto ni Jiang Shaun na ang Ghost God sa 9 na antas ng langit ay talagang hindi pangkaraniwan. Hindi inaasahan, inihayag ni Shaun ang kanyang pagsuko at kung papayag ang matanda na ibaba ang kanyang mga armas at sparing ang kanyang buhay, handa siyang bigyan ito ng mga bihirang halaman. Nagtaka ang matanda kung paano posible na ang batang ito ay nakatayo pa rin sa kanyang mga paa. Sinasamantala ang pagkakataon, mabilis na tumakas si Shaun mula sa mga sundalo ni Shain Ming. Nagtago siya sa likod ng isang malaking puno sa distansya at nagsimula siyang mabilis na kumain ng mga immortal na ugat. Tinawag ng matanda ang mga sundalo at inutusan silang huminto dahil si Shaun ay nasa malapit. Uminakyat si Jiang Shaun sa isang sanga ng puno at sa wakas ay nakapag-summon ng Heavenly Demon Sword upang atakihin ang mga kaaway mula sa itaas. Bigla, itinuro ng matanda ang kanyang direksyon at sumigaw sa mga sundalo na si Shaun ay nasa puno. Ngunit sa kanyang gulat, wala si Shaun roon, na nakakamangha dahil naramdaman niya ang isang hininga doon. Bigla, ang 2 sundalo sa likuran ay bumagsak na walang buhay dahil sa stealthy attacks ni Shaun. Nang marinig ang kaguluhan,
tinanong ng matanda kung ano ang nangyayari, at pagkatapos ay natuklasan nila ang mga bangkay. Sumigaw ang matanda na dapat nilang hanapin siya. Nagtaka si Shaun kung ano ang magagawa ng matanda kahit natagpuan siya, dahil sa madilim na ito, siya ay isang Diyos. Biglang lumabas si Jiang Shaun mula sa dilim at tinaga ang lalamunan ng isa sa mga sundalo. Nakita ng mga sundalo ang gintong aura mula kay Shaun at nagulat sila, dahil hindi pa sila nakakakita ng aura ng kulay na ito dati. Sinabi ni Shaun na ang mga tao na gustong pumatay ay dapat ding handa na mamatay. Agad na nawala siya. Sumigaw ang sundalo sa kanyang mga kapwa at sundalo na maging maingat at magpatibay ng depensibong pormasayon. Pagkatapos, inutusan ng matanda ang mga ito na mag-focus upang hindi na makapag-ikot si Shaun sa kanila. Inutusan niya silang huwag mahulog sa mga tricks ng batang ito at sinabi niyang tiyak na nagtatago ito sa paligid. Nagsimula ang mga sundalo na tumingin lingon sa paligid, sinisikap na makita si Shaun sa dilim, ngunit lahat ng mga pagsisikap ay nauwi sa wala. Bigla, isa sa mga gwardya ang nakarinig ng ingay mula sa kanyang kapwa-gwardya. Nang lumingon siya, nakita niya na ang isa ay natapos na ni Shaun, kaagad matapos siyang umatake kay Shaun, ngunit siya ay tumalon pabalik. Sinabi ni Shaun na ang pagpapakita ng awa sa kaaway ay isang kalupitan sa kanyang sarili. Hindi dahil siya ay malupit at uhaw sa dugo, kundi dahil sila ang nagpasya na atakihin siya. Ang dalawang sundalo ay umatake kay Shaun ngunit hindi sila nakasunod sa kanyang bilis, na nagdulot sa kanila na magbanggaan ng kanilang mga sibat. Agad pagkatapos, pinatay ni Shaun ang sundalo sa isang circular strike. Ang sundalong nakakita nito ay biglang nanginag, natatakot na baka mamatay siya ng ganito. Sumigaw siya na si Shaun ay isang purong demonyo at inihagis ang kanyang sibat at nagsimulang tumakbo palayo. Agad, inatake ng matanda ang tumakas. Ipinaliwanag ng matanda na sayang ang lahat. Tumingin sa hinaharap, napansin ng matanda na muli nang nagtatago si Shaun sa kanyang paningin. Sumigaw ang matanda sa bata na huwag maging duwag at lumabas na makipaglaban. Inisip ng matanda na may dala si Shaun na makakapagtago ng kanyang amoy at hininga. Pagkatapos ay sumigaw siya kay Shaun na wala ng silbi ang mga sneak attack dahil sila na lamang dalawa. Inutusan ng matanda si Shaun na huwag magtago at makipaglaban ng isa-isa. Nang ubos na ng pasensya, inutusan ng matanda ang bastardo na lumabas sa kanya ngayon. Uminakyat si Jiang Shaun mula sa puno at nagmadali patungo sa matanda. Papasok na sana siya sa nais ng matanda, ngunit sa sandaling tumama ang kanyang espada sa likod ng matanda, si Jiang Shaun ay tinamaan ng kidlat. Nagsimula si Shaun ng maliit na pagsabog upang bulagin ang matanda at agad na umalis. Matapos makahanap ng ligtas na lugar, sinimulan ni Shaun ang mga immortal na ugat. Kung hindi dahil sa mga ito, namatay na sana siya ng 2 beses. Ang pinakamasamang bahagi ay hindi niya nataman ang matanda. Bigla, napansin ni Shaun na ang hangin dito ay medyo basa, na nagbigay sa kanya ng ideya. Nagpasya si Shaun na gumawa ng maliit na estruktura mula sa isang sanga at isang bato para sa hamog na tumutulo. Pagkatapos ay nagtago siya sa likod ng matanda at nagsimulang maghintay sa tamang pagkakataon. Sabay na ang estruktura ay nagsimulang gumuho, inatake ni Shaun ang matanda mula sa likod. Sa ilalim ng presyon ng hamog, gumuho ang estruktura at nahulog ang bato sa lupa, dahilan upang lumingon ang matanda sa direksyon na iyon, na iniisip na si Shaun iyon. Ngunit ilang sandali, tinamaan ni Shaun ang matanda mula sa likod. Hindi makapaniwala ang matanda sa nangyari, napatay siya ng isang batang ito. Sinabi ni Jiang Shaun na kung sila ay nangiinsulto sa kanya, babalik siya ng pabor. Sila ang may pananagutan sa kanilang sariling kapalaran. Dumating ang umaga, si Shaun ay naupo at sinuri ang isa sa mga sundalo.
Matapos ang pagsusuri, labis na natuwa si Shaun sa kanyang mga natuklasan, mga espiritual na armas, ang dakilang singsing ng espasyo, at 13 ginto na core. Para sa lahat ng ito, makakakuha siya ng 136 na June at magiging mayaman. Tumalikod si Shaun sa Rising Sun at sinabi na siya, si Jiang Shaun, ay nakipagkasundo kay Xia Fangming. Hindi alintana kung gaano siya kahusay, sa kabila ng lahat, mananalo pa rin si Shaun. Sa pasukan ng gubat, natagpuan ni Shaun ang batang lalaki na naghintay sa kanya sa buong oras. Sinabi ni Xian sa batang ito na siya ay maayos at inalok siyang umuwi. Magandang malaman na mayroong naghihintay para sa iyo sa bahay. Bumalik si Shaun sa Shuangyang Pavilion at lumabas na masaya na natapos niya ang misyon na ito. Nagsabi si Shaun sa maliit na batang babae na sumama sa kanya sa bahay ng kanyang kapatid. Pag-akyat ni Shaun sa Tanupik, agad na napansin siya ng mga babaeng disipulo at agad silang nagmadaling lumapit kay Shaun at sinabing gusto nilang yakapin at halikan siya. Hindi maintindihan ni Lin Kuan at Tang Yu kung ano ang kanilang nakita. Lumapit lamang si Xian sa mga batang babae at agad silang nagsimulang kumapit sa kanya. Hindi mapigilan ng mga batang babae ang cute na nilalang na nakaupo sa mga braso ni Xian. Si Lin Kuan at Tang Yu ay halos natigilan sa inggit. Ang isa sa mga batang babae ay nais sanang paliguan ang ibon dahil siya ay napakadumi. Ang isa pa ay nagtanong kung bakit siya ganoon kahihin at inalok siyang matulog kasama siya sa gabing iyon. Nang marinig ang lahat ng ito, nais ni Lin Kuan at Tang Yu na isama sila ni Shaun. Sa wakas, narating ni Jiang Shaun ang silid ni Xia. Sinabi niya na dinala niya siya ng cute na kaibigan at tinanong kung sa tingin niya ay cute siya. Nang makita siya, masayang niyakap ni Xiao si Shaun na may cute na ibon at pinasalamatan siya. Sinabi ni Shaun na hindi naman ito nagastos sa kanya. Bigla, nang inig si Xian dahil sa mga sugat na natamo kamakailan. Nagtaka si Xiao kung ano ang nangyari. Baka nasaktan niya siya. Sumagot si Xian na hindi ito posible dahil siya ay napakalakas. Kinuha ni Xiao ang ibon sa kanyang mga braso at nagtanong kay Xiao na huwag dalhin ang lahat sa kanyang likod dahil napakabigat nito. Tanong niya kung hindi ba niya nakakalimutan na siya ay may mga eksena mula sa kanyang huling misyon na nag-flash sa isipan ni Xian, ngunit ayaw niyang ilabas ito kay Xiao. Nang umuwi si Xiao upang magpahinga, sinabi ni Xia na huwag mag-alala dahil makakaya niyang alagaan ang sanggol sa loob ng ilang araw. Habang lumalayo, sa wakas ay nakapag-exhale si Shaun. Ang mga kamakailang pangyayari ay nagpagod sa kanya na parang aso. Pagkatapos, naisip niya si Xia na may kasamang ibon at tinanong ang kanyang sarili kung paano siya naging sobrang masaya. Bigla, lumabas sina Lin Kuan at Tang Yu mula sa mga bushes at sumigaw ng Big Star, halos nagdulot sa kanya ng takot. Tinanong ni Shaun ang kanyang mga kapatid kung bakit nila siya tinawag na Big Star. Tinanong ni Lin Kuan kung talagang hindi niya alam. Si Shaun ang unang tao na makapasok at makalabas sa Tanupik ng walang hadlang, na sinundan ni Tang Yu na nagsabi na sa loob ng nakaraang 2 oras, kinilala si Shaun bilang pinakamagandang tao sa kanilang sekta. Sinabi ni Lin Kuan na si Xian ay idol na ng lahat ng disipulo sa Se. Pagkatapos noon, nagsimula silang manghingi kay Xiao na tulungan silang makapasok at makalabas sa Tanupik ng walang hadlang. Sinabi ni Xiao na napakadali, kailangan lang nilang matugunan ang ilang mga pamantayan. Una sa lahat, kailangan nilang magkaroon ng magandang mukha. Nagpaalam sina Lin Kuan at Tang Yu at tumakbo palayo, sumisigaw na oras na para sa kanilang matulog. Nagsabi si Shaun sa kanyang mga kapatid na huwag umalis dahil hindi pa niya sinabi ang tungkol sa pangalawang pamantayan.